Mga kababayan, hello, ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary. Mga kaibigan, mula Manila hanggang Middle East. Imagine niyo ito, ha? Isang interview sa YouTube na nagsimula bilang rags to riches story, biglang naging bomba. Ha? Ayan, ha? Biglang naging bomba ng iskandalo. Si Julius Babaw, ang veteran journalist, nag-interview kay Sara Diskaya at asawa niyang si Curly. Tapos, boom! Si Pasig Mayor Vico Soto nag-post sa Facebook accusing them of getting paid 10 million pesos for that feature. Sana all. No, sana ma-interview ko din si Sara Diskaya. At ngayon, sa Senate probe, si Sara Diskaya ibinulgar ang totoong nangyayari sa kanilang companies. Family firms bidding against each other sa parehong flood projects. Ginulat ba nito si Senate Minority Leader Tito Soto, ang uncle ni Vico? Parang laglagan na ito, mga skeletons sa closet, mga kaibigan. Mga Gen Z at millennials, alam nyo ba kung bakit importante ito? Dahil ang pera na nasasayang sa korupsyon, sa flood control, ay galing sa taxes nyo at remittances ng mga OFWs na ating modern day heroes. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia at Toronto, Ontario, Canada. Kayo ang backbone ng economy, pero ganito ang nangyayari. Today, we will break it down with facts, satire, at sharp takes. Balance ha, para credible tayo. Titignan natin both sides, mga kaibigan. Okay, bago tayo mag-dive deep, hit that subscribe button, like na rin, at i-share sa mga friends nyo sa abroad. Comment down below, ano ang tingin niyo sa iskandalo ito. At para sa mga nasa US, UK, o UAE, send super thanks para suportahan ang content na ganito. Higher ad revenue means more videos for you. Let's walk with Lan. Okay, mga kaibigan, bago tayo mag-dive deep, hit that subscribe button na, mga kaibigan. I-like at i-share sa friends nyo sa abroad. Ano ang tingin niyo sa iskandalong ito? At para sa mga nasa US, UK, o UAE, send super thanks para suportahan ang content na ganito. Higher ad revenue means more video for you, no? Let's walk with Lan, mga kaibigan. Okay. Ito po isipin nyo, parang telenovela. Si Sara Diskaya at Curly Diskaya, mula sa simpleng buhay, naging king and queen of flood control. Ayon sa PCIJ report, may 9 companies sila. Alpha and Omega, St. Timothy, St. Gerard, at iba pa, na nanalo ng 421 projects worth 31 billion pesos sa DPWH flood controls. Based on verifiable data from PCIJ at Senate probe, ito'y hindi coincidence. Parang monopoly game, no? Pero instead of boardwalk, flood projects ang binibili nila with taxpayer money. Mga kaibigan, yan. Ito konting balance view lang tayo. Oo, hard work nila yan, no? From small contractors to big players. Pero bakit family firms bidding against each other? Si Sara admitted sa Senate, yes po, no? Yes lang ng yes. Sabi niya kay Senator Jingo Estrada, gaming the bidding. Ika nga ni Senator Erwin Tulfo. Para sa mga kabataan dyan, ito'y example ng systematic corruption na nakaka-apekto sa jobs nyo. Instead of real infrastructure, baha pa rin sa Maynila. Okay, shout out sa mga OFW sa Saudi, Australia at Singapore. Ang remittances nyo nasa flood projects na ito. Pero bakit hindi gumagana? Kung ako si Sara, baka sabihin ko, nagbibiding binigan lang kami sa family dinner. Pero seriously, this violates fair competition laws, mga kaibigan. Dito nagsimula ang drama. Noong 2024, bago ang campaign period, nag-interview si Julius Babaw sa Diskaya sa kanyang YouTube channel. Sana all. Lifestyle feature daw. Boasting about luxury cars, billions from contracts, same with Corina Sanchez sa Rated Corina, Rags to Riches story. Okay, mga kaibigan, imagine si Sara showing off her fleet of cars, saying DPWH contracts ang gateway nila. Tapos,
Fast forward to August 2025, si Vico Soto nag-post. Nakaka-disappoint na may bayad ang interviews na ganito, up to 10 million pesos, accusing Julius and Corina of violating journalism ethics. Okay, on one side, Julius denied. Walang katotohanan yan. Inspirational story lang. Payments go to network with receipts. Pero from NUJP chairman, unethical is for favorable coverage. Ito blurs the line between sponsored content and news. Okay, para sa mga OFWs, think about it. Media should hold power accountable, not promote them for cash. Parang commercial lang, no? Buy our flag project, get one free. Shout out sa mga Pinoy sa Los Angeles, California, USA at Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ganito ba ang journalism na deserve nyo? If true, it's a betrayal to the profession. Pero without proof, Vico's post could be cyber libel as Corina threatened. Okay si Sara Diskaya ran against Vico Soto for Pasig Mayor in May 2025. Landslide win si Vico. Pero pre-election, the interviews resurfaced as campaign tools. Vico accused Diskaya of using paid media to boost image. Okay? Parang Game of Thrones sa Pasig. Soto family versus Diskaya contractors. Vico, the young reformer, versus Sara, the businesswoman with DPWH ties. Si Vico, no to corruption. Si Sara, look at my Lambo. Based on election results and PCIJ data, this shows how contractors enter politics to protect interests para sa mga kabataan. Ito'y affects local governance, better roads, jobs for Gen Z, shoutout sa kababayan sa Hong Kong at Doha, Qatar. Ang votes nyo sa absentee, importante sa ganitong issues, mga kaibigan. Okay, Ito, deep dive tayo. September 1, 2025, Senate Blue Ribbon Committee probe on anomalous flood projects led by Senator Jinggoy Estrada with Tito Soto as minority leader. Si Sara appeared confronted by Tito with the viral video. Admitted owning 9 companies, mga kaibigan. Wow! Bidding on same projects. Nagbibidding-biddingan. Tanong ni Estrada. She claimed interviews were spliced, excluding parts about legit work. Sabi ni Tito Soto, showed clip where she boosted DPWH as gateway. Okay, this is verifiable from Senate transcripts. Potential violation of procurement laws. Okay. Sabi naman ng mga kakampi ni Diskaya, no ghost projects, all legit. No? Pero PCIJ says 100 billion pesos in questionable contracts. Parang family reunion pero ang price ay billions. Ginulat ba nito si Tito? Siguro kasi family niya ang involved, uncle ni Vico. Okay, similar to corruption in other countries like Brazil's Lava Jato. No? Wasted funds means less services back home. Shout out sa mga sa Milan, Italy at Calgary, Canada. Ang hard-earned money nyo dito napupunta. Memes about flood in Manila despite billions. Local slang like baha ka pa rin, bro. Para sa mga kabataan, this corruption means higher unemployment, poor infrastructure. Gen Z, use your voice on social media. Sa mga OFWs naman natin, remittances fund government. But see the ways? Si Diskaya, mga kaibigan, ay queen of floods, pero tayo ang nalulunod sa utang. Need reforms in procurement, media ethics, cite RA 9184, procurement law violations. Shout out sa Pinoy, sa New York, wait, not listed, but US. Wait, sa Las Vegas, Nevada, USA, at Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, mag-wrap up na po tayo. Ang iskandalong ito, from Babaw's interview to Diskaya's Senate revelations, shows the web of media, politics, and corruption. Ginulat ni Tito Soto sa hearing. Siguro with family ties. Paid interviews, questionable. Bidding scams, admitted. Balance, we need evidence but reforms now. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Comment down below in Taglish. Subscribe for more. Like, share sa groups sa Facebook.
Special shoutout sa mga OFWs natin in Jeddah, Saudi Arabia at Winnipeg, Canada. Send super thanks para sa ad revenue boost para makapag-produce pa kami ng ganito from Manila to the world. Hashtag Walk with Lan para sa kabataan at OFWs. Salamat at see you next week. Mabuhay ang Pilipinas!